Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obi. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng ang kinatatakutang araw ng mga taga-baryo. Ikapitong tagpo. Pakinggan natin. Walang ibang makapagsabi kung hindi. Ikaw lamang talaga, Matilde. Sino ba ang aswang nung gabing iyon? Tanong ni Lindo. Kahit nakikinig lamang ako sa ikinukwento, sa kwento ni Lindo, ay hindi ko pa rin maiwasang kilabutan. Kasabay nun, gusto ko ring malaman kung sino nga ba ang aswang nung gabing iyon. Dahil kung hindi si Matilde yun, ay sino? Ngunit sa halip na sagutin, tumahimik si Matilde at umiwas ng tingin. Ilang sandali lamang ay tumayo rin siya at lumapit sa pinaglagyan ng mga patalim. Dumampot ng isa at saka humarap sa amin. Hindi ko sasagutin ng salita ang katanungang iyan. Subalit, sasagutin ko yan sa pamamagitan ng kilos. Kung kaya't mag-antay lamang kayo at malalaman din ninyo ang kasagutan. Mariin niyang sagot. Base sa pananalita ng ginang, mukhang ilang taon na rin niyang hiniling na mapatay ng sarili niyang mga kamay ang aswang na yan. At kahit sino naman siguro, kapag nasa ganong sitwasyon, may isip din na maghiganti. Isang mahabang katahimikan ang pumagitna sa aming tatlo. Natahimik si Lindo at hindi ko rin nanaisip magsalita. Mas pinili ko na lamang na makiramdam at magmasid sa paligid. Isa pa, pinipilit ko pa ang sariling makabawi mula sa pagkabigla, mula sa natuklasang katotohanan. Magmula nung dumating ako rito sa bayan ng Sindako, buong akala ko si Matilde ang kalaban. Ngunit ngayon, mukhang mapapahiya pa ako sa mismo niyang harapan. Napabuntong hininga na lamang ako sa isipang iyon. Ilang sandali pa, kinalabit ko si Lindo at bumulong na umuwi na kami. Madilim na rin at lumakas na ang ingay ng mga kaliglig sa paligid. Senyalis na malalim na ang gabi. Pumayag din siya dahil kung tutuusin ay wala naman kaming silbi sa paniningil ni Matilde. Baka maging sagabal pa kami dahil sa isa lamang kaming hamak na taong walang kalaban-laban kung sakaling balikan siya ng mga tauhan ni Mang Solomon. Iniiwasan ko ring madamay dahil baka madamay din sina Lolo at sina Tiyo. Hindi naman kami pinigilan ni Matilde. Pinabaunan pa niya kami ng tig-iisang sulo at tig-iisang patalim. Panlaban daw kung sakaling may makasulubong na panganib sa daanan. At hinatid na rin niya kami hanggang sa bukana ng yungib. O ano? Kumbinsido ka na ba na hindi si Matilde ang kalaban ng bayan natin? Basag ni Lindo sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Naglalakad na kami nun.
Ilang sandali akong natahimik bago nakasagot. Kahit sa mga sandaling ito, hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa nangyayari. Lalo na sa paglabas ng katotohanan. Si Mang Solomon talagang tunay na kalaban dito, Samuel. Pinaniwala niya ang mga taga-baryo. Nilaso niya ang utak ng lahat. At pinaniwala na si Matilde ang masama. Na si Matilde ang dahilan kung bakit naglipa na ang mga aswang dito sa atin. Ang mas malala pa, inakusahan pa niyang aswang si Matilde. Nakita mo namang mabait naman ng babae. Malay natin, baka kilala niya ang aswang nung gabing yun. Mahabang wika ni Lindo. Hindi na lamang din ako sumagot at itinuon ang buong pansin sa dinaraanan. Hindi ko rin alam kung tama ba ang daan na tinatahak namin dahil sa nagyayabungang mga halaman sa paligid. May matitinik na mga dahon na kumakapit na sa aming kasautan. Matapos malakbay pa ang ilang distansya, napahinto na si Lindo. Nagpalipat-lipat ang tingin sa magkabilang direksyon. Agad ko namang naunawaan ang kilos niyang iyon, lalo na nang napakamot siya sa kanyang uluhan. Naliligaw na nga kami. Samuel, pang dito tayo sa gubat magpapalipas ng gabi. Sambit ni Lindo. Hindi maaari. Basta't uuwi ako. Sagot ko. At nauna na ako sa paglalakad. Sa totoo lamang, hindi ko rin alam ang daan. Basta't ang tanging gusto ko ay makalabas at makauwi. Dahil paniguradong kanina pa nag-aalala sina Tio at sina Lolo. Nagpatuloy na lamang din ako sa paglalakad nang mapansing nakasunod si Lindo. Ngunit pagdating sa gawing unahan, parehas kaming napakamot sa uluhan sapagkat mas lalo pa kaming naligaw. Sana pala nagtanong tayo kay Matilde. Saad ni Lindo, na pilit hinahanap ang daan. Hindi na ba natin kanina? Hindi mo ba natatandaan? Tanong ko na inilawan na ng dalang sulo ang likuran. Nagbabaka sakaling mayroong daan doon. Natatandaan ko naman. 2 puno ng talisay. 3 malalaking bato na hugis at sulo. Bukod pa dun ay may kawayan sa bandang kanan. May malaking puno ng nara na may nakalaylay na mga baging sa kanyang mga sanga. Sagot ni Lindo. Teka, bakit parang wala tayong nadaan ng ilog? Sambit pa ni Lindo na biglang napahinto at naparap sa akin. Oo nga. Wala tayong ilog na napansin . Sambit ko. Sa nangyari, hindi na namin alam ang sitwasyong kinalalagyan. Sapagkat pagkalabas namin ng kuweba, ay dapat may ilog kaming tatawirin. Makakatawid lang naman kami sa ilog na yun dahil may bahaging mababaw. At pagkatawid, ay may mga puno ng kawayan na bubungan. Iyan yung sinabi ni Lindo. Matapos ang ilang lakad lamang, ay yung nara naman ang susundan. Tapos yung nagkukumpulang mga bato. Tapos puno ng talisay. Ngunit sa natatandaan namin, wala kaming ni isang napansin sa mga palatandaang nabanggit. Naliligaw na ba tayo? Sadyang may nilalang na naglalaro sa atin. Kinakabahan kong tanong na agad namang sinagot ni Lindo. Hindi ko din alam. Ngunit kung pinaglalaruan tayo, dapat paikot-ikot lamang tayo sa dinaraanan. Hindi naman tayo pabalik-balik. Sagot naman ni Lindo.
ano nang gagawin natin? Tanong ko na mas lalo pang napakunot ang aking noohan. Napakibit balikat si Lindo at ibinalik ang kanyang atensyon sa paghanap ng daan. Tumulong din ako ngunit wala kaming daan na mahanap. Ni kahit sinyalis na may dumaan sa bahaging iyon ng gubat ay walang palatandaan. Hindi nagtagal. Napahinto ako matapos maalinagan ng isang bagay sa itaas ng pinakamataig na puno mula sa hindi kalayuan. Tumigil talaga ako at tiningala ito para maaninagan ng maayos. Habang tumatagal ang pagtitig ko sa bagay na yun, ay may lumitaw na parang dalawang mapupulang maliliit na ilaw. Hindi ko na sana papansinin sa pag-aakalang alitap-tap lamang yun. Ngunit, bakit kulay pula? Kinalabit ko na si Lindo at itinuro ang nasa itas ng puno. Pagkating ni Lindo, ay nagtaka rin ito. Teka, bakit parang tao yan na nakabaloktot? Tanong ni Lindo. Dahil doon ay tiningnan ko pa itong maigi. Napasang-ayon ako sa sinabi ni Lindo. Tama ka. Ang tao nga. Nasa itas ng puno. Nagkatinginan kami ni Lindo. At bago pa man may makapagsalita sa aming dalawa, narinig na namin ang pagpagaspasan ng mga pakpak at pagbalik ng tingin sa puno. Isang aswang ang bumungan. Napakapayat ng katawan na parang isang ihip lamang ng hangin ay bibigay na ang katawan niyon. Ang kanyang mukha ay parang sa bungo dahil sa labis na paglitaw ng mga buto. At ang kanyang mga pakpak ay napakalapad na kagayang-kagaya sa isang malaking paniki. Lumipad ang nilalang na yung patungo sa amin. Dahil doon ay napadapa na lamang ako. At ganun din si Lindo. At sa kabutihan ay nalampasan kami ng aswang. Nagmamadali kaming tumayo at nag-uunan sa pagtakbo. Samuel! Huwag mong bibitawan yung silo! Kapag lumapit ang aswang, huwag kang magdalawang isip na silaban ng kanya mukha! Pasigaw ni sabi ni Lindo sa kalagitnaan ng aming pagtakbo. Naisip ko ang kanyang sinabi at kinaparin sa aking tagiliran ang patalim na binigay ni Matilde. Mahigpit ko yung hinawakan sa kanang kamay habang nakahawak din sa kabilang kamay ko ang sulo. Nauna sa pagtakbo sa akin si Lindo. Ngunit tinalasan ko rin ang aking paningin upang hindi siya mawala at aking masundan. Habang tumatakbo, pakiramdam ko'y sasabog ng aking dibdib sa labis na pagtibok ng aking puso. Dala ng takot, kaba, taranta, at hindi ko namamalayan na nanginginig na ang aking katawan. Damang-dama ko rin ang panlalamig na dumadaloy sa aking katawan. Ngunit sinikap ko pa rin tumakbo ng tumakbo sapagkat buhay nang nakataya sa sitwasyong kinalalagyan namin. Habang tumatakbo, panay rin ang pag-ilag ko sa tuwing tatangkay ng aswang na nagitin kami. Ang takbo ko'y paliko-liko upang makaiwas sa pagdagit ng aswang. Nang biglang bumulusok muli ang aswang mula sa impapawid at kamuntikan pa akong madagit. Nang biglang napalingon sa gawin ko si Lindo at nahampas sa uluan ng aswang sa pamamagitan ng sulo. Tingin ko'y tumama ang apoy sa mukha nito sapagkat mabilis itong kumawala mula sa amin.
Wala na kaming oras sa pag-urong kung kaya't nakaladkad na ako ni Lindo palayo sa aswang. Nabitawan ko pa ang patalim. Nabitawan din ni Lindo ang kanyang sulo. Mabuti na lamang ay hawak-hawak ko pa ang daladala kong sulo. Nang sa paghatak sa akin ni Lindo, ay kamuntikan na akong madapa hanggang sa mabitawan ko na rin ang sulo. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtakbo. Wala na kaming oras upang balikan ang mga sulo. Makalipas ang halos 10 minutong pagtakbo ng tuloy-tuloy, napahinto na lamang kami ni Lindo upang makapagpahinga saglit at habulin ang aming hininga. Tagaktak na ang aming pawis at humihingal na parang sa kabayo. Napahawak na lamang ako sa aking dibdib. Pilit pinapakalma ang aking sarili. Sa unti-unti ay nakakahinga ako ng maluwag. Hanggang sa mapansin ko ang mga nagkukumpulang mga bato na hugis at sulok. Natanaw ko rin ang mga puno ng talisay. Sa makatuwid, malapit na kaming makalabas ng kagubatan. Samuel, tumayo na tayo. Delikado pang sitwasyon natin. Sambit ni Lindo. Daglian akong napatayo. Matapos masundan ng tingin ang tinutukoy ni Lindo. Paglingon ko, biglang bumulaga ang aswang. Pasuray-suray itong naglakad papunta sa amin. Ngunit wasak na ang isang bahagi ng pakpak nito. At hindi makalipad kagaya kanina. Pasampal-sampal pa ito sa kanyang muka. At mukhang napuruan sa apoy nang mahampas ng sulo. Tara na! Tara na! Sigaw ni Lindo. At muli ay nag-unahan kami sa pagtakbo. Wala na kaming nililingon pa. Ngunit ang aswang ay naririnig namin na humihiyaw habang nakasunod sa amin. Nang malampasan namin ang 2 puno ng talisay, ay natatanaw ko na ang kapatagang napapaligiran ng nagkakapalang damo. Kaunting distansya na lamang, mararating na namin ang kabahayan sa baryo. Ganon din ang bahay ni Lolo. Bilis, Samuel! Bilisan mo! Malakas na sigaw ni Lindo. Binilisan ko naman ang aking pagtakbo. Nang bigla na lamang akong mapadapa, napatid ang aking paa sa mga damo. Agad akong babangon nang biglang may dumamba sa akin likuran. Napapaubo pa ako sapagkat napakalakas ng pagsakal sa akin. Pilit ko namang iniwas ang aking muka dahil sa nararamdaman kong may tumutulong laway sa akin. Halos hindi ko rin maigalaw ang ibabang parte ng katawan ko dahil nakadaga ng aswang sa akin. Kahit na mapayat ito, napakalakas at napakabigat. Pinilit kong magpupumiglas. Ngunit masyadong maigpit ang pagkakahawak sa akin. Nang bigla na lamang may humampas sa aswang. Bumalik si Lindo. Patayo na sana ako. Nang tumalon naman ang aswang kay Lindo. At tila kakalmutin ang kanyang matalas na kuko. Agad akong dumampot ng malaking bato at babatoy ng aswang. Ngunit masyadong mabilis ang aswang. Nang bigla akong nakarinig ng putok ng baril at biglang nakawala si Lindo mula sa aswang. Natigilan kami ni Lindo at pare-parehas na napalingon sa pinanggalingan ng putok. Nakita ko si Tiyo. Dala-dala ang kanyang baril.
Samantalang sa likurang bahagi naman ni Lindo, isang babaeng balot na balot ang damit ang kanyang katawan. Si Matilde. Ayos lang ba kayo? Agarang tanong ni Tiyo nang makalapit sa amin. Pagkatingin niya, ay nakahandusay pang aswang at tila gumagapang nang muling paputokan ito ni Tiyo. Tinulungan ko namang makatayo si Lindo. Tingin ko ay may sugat pa siya mula sa kanyang kanang kamay. Nang ilang sandali pa, biglang nagtanong si Tiyo. Sino naman yung babaeng yan? Tanong ni Tiyo nang mapansin si Matilde mula sa hindi kalayuan. Babae? Sino ka? Tanong ni Tiyo. At unti-unting itinutok ang baril sa babae. Tiyo, teka lamang po. Hindi po siya kalaban. Awat ko. Dahil doon ay napatingin naman sa akin si Tiyo na tila nagtatanong. Kung ganun, sino ba siya? Tanong muli ni Tiyo. Nang maya-maya pa'y biglang naglakad palayo si Matilde. Tumatakas ka! Saan ka pupunta? Tanong pa ni Tiyo. Susundan pa sana ni Tiyo si Matilde nang biglang magsalita si Lindo. Mang Nestor, siya po si Matilde. Biglang napatigil si Tiyo at napalingon sa amin at punong-puno ng katanungan ng kanyang muka. Anong sabi mo? Tanong ni Tiyo. Yung babaeng tinutukoy po ninyo, siya po si Matilde. Kinakabahan kong tugon. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais kong i-shout out si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Happy birthday on June 7. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan, at shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano, dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po.
Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng shoutout. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Clip Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Varo, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 66, shoutout po. Boss John Reina Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati na dito subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.